Dito sa pag-aalaga ng baka mga idol is hindi lang basta tayo kikita. Minsan nakakadagdag din niya ng respeto sa atin ng ating kapwa, ng ating mga kapitbahay, ng mga nakakakilala sa atin. Dahil yung realidad naman, yung tunay na buhay, kapag halimbawa walang-wala ka, talagang mamatahin ka ng iyong kapwa. Pero kapag halimbawa may alaga kang baka, is nirespeto ka, kumbaga hindi ka nila pwedeng basta-bastahin kasi meron kang ibubuga, kaya panalo ka pag ginagawa ka. Yo! What's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan sa mouse na ito. Ito nga mga idol, usapang baka na naman po tayo. At ngayon nga po is pag-uusapan natin yung advantage o yung kabutihan na maidulot sa buhay natin, sa pamilya natin, ng pag-aalaga ng baka. Medyo matagal na mga idol kami nagbabaka. Halos talagang taon na, halos bata pa ako nagbabaka na yung tatay ko. At napakalaking tulong po nito sa kabuhayan namin. Halos 8 kaming magkakapatid mga idol, pero lahat kami napag-aral, napagtapos ng tatay ko, ng nanay ko. Kahit po sila ay ang nagbubukid lang, kumbaga wala talagang sure na pinagkikitaan, pero gawa po ng may mga alaga kaming baka, masipag yung tatay ko, yung nanay ko, lahat po kami kumbaga napagtapos nila, napag-aral nila, nabigyan nila ng magandang buhay. At awa ng Diyos, lahat po kaming magkakapatid is nasa abroad na, nag-a-abroad na, may magagandang trabaho na. Dahil po yan at masasabi ko mga idol na dahil din malaking tulong po yung pag-aalaga namin ng baka, kaya narating po namin yung estado po ng buhay na meron kami ngayon. Kumbaga hindi pa naman totally successful, pero kumbaga hindi po talagang walang-wala, hindi naman mayamang-mayaman, tama lang mga idol. At ito nga mga idol, ang nakatulong sa aming malaki itong pag-aalaga namin ng baka ng tatay ko. Kaya masasabi ko sa inyo mga idol na talagang panalong-panalo ka kung meron kang alagang baka. Unang-una, kapag halimbawa emergency o may biglaang gastos, na kung may alaga kang baka, ang bilis ibenta, manghiram ka man o umutang sa kapitbahay, sa kakilala mo, napakadali pong magpautang, napakadaling magbigay ng inuutangan mo kapag halimbawa alam na meron kang alagang baka. Unlike sa halimbawa kambing, kung halimbawa kahit pa sabihin na may mga full blood o mamahaling kambing ngayon, pero manghiram ka sa kapitbahay mo o sa kakilala mo, hindi ka basta-basta pahiramin. Kasi lalo na ngayon, hindi pa naman masyadong tanggap ng mga tao o ng iba na hindi nakakaunawa pa rin ng presyon ng kambing, na mayroong mga kambing talaga na mamahalin. Unlike po sa pag may alaga kang baka, humiram ka ng halimbawa kahit bigla ang 30 mil, kung meron kang isang alaga na malaking toro, may 2 kang inahing baka, ang bilis bigay ka agad pag umutang ka. Isa po yan sa talagang tunay, at yan po ay naranasan namin dati nung mga time na nag-aaral kami. Pag halimbawa kailangan ng pantuition o bigla ang gastos o ano po, ang bilis pong may magpahiram sa amin kasi nga kita nila na may mga alagang baka yung tatay ko. Pangalawa mga idol, sabi nga, napakadami na rin po dito sa amin sa Batangas yung mga seaman na nakaalis o nakapag-abroad. Kasi pagkayan po kasi ipaalis, kailangan talaga ng may mga schooling yan, maraming bayaran sa agency, may mga lagay na talagang gawa ng may bakang alaga yung tatay niya, yung kapatid niya, is talagang ang bilis mga idol makaalis, ang bilis ibenta, ang bilis ng pera kapag halimbawa may alaga kang baka.
Isa pa mga idol, kung halimbawa meron kang malawak na lupain, tapos gusto mong malinis o maging mahawan yung lupain mo, hindi mo na kailangang gumastos o bumayad umupa sa maglilinis ng lupain mo. Kasi kung halimbawa meron kang alagang mga baka, pwede mo silang bitawan dyan, pwede mo silang paligawan dun sa lupain mong malapad para sila na yung maghawan. Kumbaga double purpose rin yung mga idol, na kikita ka dun sa baka, yung malapad mong lupain is mahahawan, hindi magugubat, malilinis nang hindi ka gumagastos. At yun nga sabi ko, yung kikita ka pa gawa nga nung mga bakang pinakawalan mo dun sa lupain mo is lalaki, aanak at dadami pa. Kaya mga idol, talagang panalo kapag may alaga kang baka. Ito ng baka mga idol is napakadaling alagaan, di po masyadong maselan. Kahit anong mga idol pwedeng ipakain sa baka basta kinakain ng baka. At napakaalwan po nitong alagaan, unlike dun sa ibang livestock. Hindi po ito sakitin, unlike dun sa mga kambing, sa mga baboy na tinatamaan ng ASF o mga sakit na talagang nakaka-peste, talagang nakakalugi. At sa isa pa sa mga idol, sa pag-aalaga ng baka, hindi mo naman kailangan dyan ng pabahay. Kung halimbawa hindi naman madami yung alaga mo, hindi naman malaki yung puhunan mo at normal ka lang na magbabaka, hindi mo kailangan ng pabahay. At isa pa mga idol, talagang malaki ang kita pag ibinenta. Malakas ang demand, talagang habang tumatagal, tumataas yung presyo. Kaya talagang kung may alaga kang baka, talagang ROI na siguradong kikita ka, lalo na kung halimbawa yung pag-aalaga mo sa iyong baka is maayos at ang baka mo mataba, malusog, ay kikita ka talaga ng maganda dito sa pag-aalaga ng baka. Tsaka yung sabi nga mga idol, na talagang kung halimbawa meron kang alagang baka is nadadagdagan yung respeto, yung pagtingin sa iyo ng kapwa mo, dahil ganun po talaga yung realidad ng buhay. Kapag walang wala ka, talagang lalo ka pang mamaliitin. Yan po ay tunay, at yan tayo ay nandito sa mundo na talagang may kamunduhan. Yan po ay tunay na nangyayari sa tao, na talagang kapag halimbawa ay kay walang wala, minsan nga kahit mga kamag-anak mo pa o malalapit sa iyo, pamilya mo, is hindi maganda yung pagtrato o kumbaga yung tingin sa iyo kapag halimbawa ay kay walang wala. Pero pag may alaga kang baka, hindi ka nila basta-basta, kumbaga hindi ka nila pwedeng basta-bastahin, ika-nga, at talagang ikaw ay meron at alam nila na may ibubuga ka kung sakaling magkabiglaan, kung sakaling may mga biglaang gastusan o mga pangailangan sa buhay. Kaya isa rin yan mga idol, advantage kapag halimbawa meron kang alagang baka. Ito nga pala mga idol, yung isa nating turete na baka, halos ang umidad po sa atin na alaga natin, ito ay nandito lang po sa piling ng bahay. At ito po ay pinareserve sa atin nung isa nating kakilala. Gawa nga po ng pangregalo po ata dun sa kapatid ata niya, o dun sa basta may pagbibigyan po siya. Kaya yan po, nabenta natin. Yan nga po, nilusong na ng tatay ko sa baba. At saka mga idol, napakaganda rin naman ng turete na yan. Bali nabenta po yan, ang presyo ng tatay ko po dyan is 55. Pero natawaran po, nagkasundo sila sa 49.5. Hindi rin naman po iba yung bumili, kaya binigay na rin tatay ko. Okay naman din po yung baka, at okay naman po ang katawan, mahaba, hindi masyadong tiyanin. Kaya kumbaga yung presyo na 49.5 is okay na rin. Hindi ko po alam kung ihahanda yan o alagaan din nung pagbibigyan. Pero yan po ay nabili na nga natin. At yan nga po, kumita na naman tayo. Gawa ng, siyempre may alaga nga tayong baka. Yung pera napakabilis. Pagka halimbawa ganito na may alaga tayo, at kung halimbawa talagang may gustong bumili, ay madali lang na magbenta tayo. At yan mga idol, ang
mga pinagbentahan ng ating baka is iniipon na din natin, kasi balak din natin na bumili na lang ng lupa sa mismong bayan, kasi napakahirap dito sa amin isla, napakahirap pong magtawid ng baka. At isa pa yung mga idol, na yung ibang gustong bumili sa atin ng baka, hindi natin mapagbigyan kasi nga siyempre alam natin na napakahirap. Unang-una yung transportation, napakahirap. Kaya kumbaga nagbebenta kami ng baka, yung mga gusto mag-upgrade dito sa amin na kakilala namin, bumibili sa amin. At minsan kapag halimbawa talagang lumalaki na yung mga bisiro natin at may dumaang mamimili, maayos yung presyo is nagkasundo, nabebenta rin natin. Pero pag halimbawa mga idol, meron na po tayong malawak na lupain sa mismong bayan, dun sa talagang hindi tawid dagat na, hindi na isla, kahit pa paano makakapag tayo ng maayos, makakapagbenta tayo ng maayos. At sa mga manonood natin, mapapagbigyan po natin yung request nila na bumili ng baka galing sa atin. Isa pang advantage mga idol ng pag may alaga kang baka, isa halimbawa may mga malalaking okasyon o handaan, katulad ng halimbawa piyesta o kaya birthday yan, meron kang panghanda. Lalo na mga idol dito sa amin sa Batangas, kapag halimbawa kasalan, talagang pagka halimbawa 10 baboy lang o talagang kulang, kumbaga sasabihin ay mahina. Pero kung halimbawa may alaga kang baka o panghanda, ayos na yan. At saka kapag halimbawa sabitan o kaya yung sabugan na o sabangan na ang tawag dito sa amin, sabi nga ng mamay, maubos na ang yaman, huwag lang ang yabang. Kumbaga kaya mong sumabay, hindi ka mamaliitin ng binabaysan mo, kasi nga meron kang alagang hayop. Kapag kagayaan kasi dito sa amin, sa bangana, yung iba perang malaki yung sinasabit, 50 mil ganan. Meron naman yung iba papel o titulo ng lupa, isang lote. Na minsan mga idol, makikita kayo dito sa amin na kapag halimbawa ganitong kasalan, minsan ang sinasabit ay yung kumbaga tali ng baka, pangilong ng baka. Pagka ganon ay siguradong isang turete o isang dumalagang baka yun na para dun sa ikinasal. Na kumbaga napakalaking bagay nga talaga kung may alaga kang baka. Kumbaga yung baysan mo is hindi ka mapapahiya. Yan mga idol ang isa sa mga advantage o talagang panalo tayo pag may alaga tayong baka, kapag halimbawa may mga gayang okasyon din. At syempre yung pang-araw-araw natin buhay, yung may mga plano tayo sa buhay na mga negosyo. Kung halimbawa mayroon tayong alagang baka, mabebenta natin, pwede tayong mag-invest ng iba nating negosyo. At sabi nga mga idol, kahit may trabaho ka, itong baka hindi po mahirap alagaan. Pwede mong isabay ang pag-aalaga ng baka kahit ikaw ay may ibang trabaho pa, dahil itong baka pwede mong palipat-lipat lang. At saka napakaraming mga idol na pwedeng ipakain sa baka. Hindi na po tayo kailangan gumastos o bumili pa na para makapagpaganda, makapagpalaki ng baka. Lagi natin tatandaan mga idol na dito sa pag-aalaga ng baka, napakahalaga na maayos yung ating pakain, yung ating alaga. Dahil yung ating pagmaayos po yung ating alaga, doon po nakadepende yung pagkita po natin dito sa pag-aalaga ng baka. So mga idol, hanggang dito na po muna. Kaya dyan po sa mga nagbabalak mag-alaga ng baka, mag-alaga na po kayo. Maraming salamat po sa lahat. Please like, comment, and share!